Nung panong yun, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya na ubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pangunahan. Ginang, hindi pa ito ang panahon ko." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Doon may 6 na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panreliyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan." At pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, "Sumalok kayo ngayon at dalhin niyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya't tinawag niya ang lalaking kinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang tao, saka inihahain ang mababang uring alak. Ngunit, pinagpahuli ninyo ang masarap na alak. At nangyari ito sa Cana, Galilea. Ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Mga kapatid, tanong lang po, ang lahat ba ng gusto mo, gusto din ba ng Diyos? At lahat ba ng hindi mo gusto, hindi rin ba kagustuhan ng Diyos? Pakaisipin niyo po, pagmunihan niyo. Dahil minsan, merong kagustuhan ng Diyos na pinapadaan niya, pinaparanas niya sa atin sa mga bagay na hindi natin gusto. Di po ba? Remember this. God's will is not always comfortable. Hindi madali at magaan ang kagustuhan ng Diyos minsan. Balikan po natin ang kwento ng pagpapakita ng ating mahal na ina, si Maria, doon po sa Lourdes sa France. Sa isa pong dalaga, ang pangalan po niya ay si Bernadette. Sabi ng ating mahal na ina kay Bernadette, "Uminom ka sa bukal, hugasan mo ang iyong sarili, at kainin mo ang halamang tumutubo diyan." Pero alam niyo po, noong mga oras na yon, wala pong malinaw na tubig dun sa bukal. Ang meron lang, putik, maduming tubig. At meron po doon, halaman na mapait. Si Bernadette, nalito po. Hindi rin naman niya gusto. Sino ba naman ang gustong uminom ng putik? Wala. Sino ba sa atin ang gustong kumain ng mapait na dahon? Wala. Pero ginawa pa rin niya dahil sa kanyang pananampalataya. At doon nagsimula ang himala. The muddy water started to clear. It became a spring of healing. And the act of obedience became a source of grace. And here is the lesson, my dear friends. Just because you do not like it, it doesn't mean God is not using it. It is good to reflect. Magandang pagmunihan. Ano ba yung maputik, maduming tubig na gustong ipainom ng Diyos sa akin? Ano ba yung mapait na halaman na gusto ng Diyos na ipakain sa akin? Maaaring may sakit ka na hindi gumagaling. Maaaring meron kang anak
na lumalaban, pagkatigas-tigas ng ulo. Maaaring meron kang utang na hindi mabayaran. Maaaring meron kang asawa na ayaw magbago. Maaaring meron kang katrabaho na naninira sa'yo. O maaaring meron kang tao na hanggang ngayon hindi mo mapatawad. You may not like these things, and yet they can be graces for you. Because God is present in our inconveniences. Amen? Receive every experience in your life with joy. Why? Because what you do not like, God may be using for your healing and your strengthening. Minsan yung mga bagay na ayaw natin, yan ang gamot ng ating katawan. Minsan yung mga bagay na iniiwasan natin, yan ang nagpapalakas, nagpapabanal sa'yo. Mga kapatid, aminin natin, marami tayong ayaw sa ating buhay. Amen? Ayaw natin ng sakit, ayaw natin ng problema, ayaw natin ng mga taong pasaway, ayaw mo ng delay, ayaw mo din yung hindi malinaw. Pero minsan, yung ayaw mo, yan ang ginagamit ng Diyos na instrumento para baguhin ka. Amen? Minsan yung ayaw mo, yan ang ginagamit ng Diyos para linisin ka. Amen? Minsan yung ayaw mo, yan ang ginagamit ng Diyos pagpapagaling para sa iyo. Amen? Kung si Bernadette tumanggi, umayaw doon sa maduming tubig, wala po sanang spring healing doon sa Lourdes. Kung sinabi niya, Mama Mary, hindi ko gusto yan. De sana po, wala ngayong milyon-milyong mga tao ang gumagaling dahil sa tubig doon po sa Lourdes. Remember this, your obedience in discomfort can open a spring of blessing. Ulitin ko po yon. Your obedience in discomfort can open a spring of blessings. Sa totoo lang po, hindi ko po pinili ang parokyang ito. Ang dami po na nagtatanong sa akin, Father, ano yung isang simbahan na minimisahan niyo? Bakit iba na yung simbahan na minimisahan nyo ngayon? Dati ko pong parokya yon. 6 months na po ako dito sa aking bagong parokya. Kalilipat ko lang po. At kung ako po ang tatanungin, hindi ko po pinili ang parokyang ito. Dahil nung naglilipatan, ang nirequest ko po, mas malaki sanang parking. Dahil nahihiya po ako sa mga bumibisita. May dala sasakyan, walang parking, natatraffic po sila. Pero hindi po ako pinagbigyan ng Diyos. Bakit? May mas maganda po siyang dahilan. Dahil sa parokya pong ito, marami pong mahihirap. At bago po ako lumipat sa parokyang ito, nasunugan po ito ng isang simbahan, isang chapel. Doon ko po na-realize, may magandang dahilan pala ang Diyos bakit dito niya ako dinala. Dahil ang dami pong nagdo-donate, yung pala mga donation nila gagamitin pangtulong sa mga mahihirap. At yung donation ng mga followers, yun din po ang ginagamit ko ngayong pinapagawa namin yung isang chapel. Hindi man po ako humihingi. Kilala niyo po ako. I would never ask you. I just wait. I just trust. I just depend on the generosity of our benefactors, of our followers. But God is so good. Kahit na hindi po ako humihingi, umuulan po ng donation. Ang dami po nating napag-aaral ng mga scholars. Ang dami po nating napapakain ng mga bata, wala pong baon. At monthly po, meron po kaming ginagamit na pera, pampagawa po ng chapel na nasunog dito sa parokya. See how God is so wise. See, God can use your burdens as a blessing. Amen? So do not forget, comfort is not an evidence of God's will. It is peace. Paano mo malalaman ang isang bagay, isang karanasan, kagustuhan ng Diyos? Kapag payapa ka. Kasi minsan, akala natin, kapag mahirap, hindi galing kay God. Minsan iniisip natin, kapag masakit, hindi galing kay Lord. Minsan, kapag nakakaranas tayo ng mga inconveniences, iniisip natin, hindi gusto ng Panginoon yan.
Pero ang Diyos, hindi lang po gumagawa sa maganda. Gumagawa din ng Diyos doon sa magulo. Amen? Hindi lang gumagalaw ang Diyos sa madali. Gumagalaw din ang Diyos sa masakit. Pero ang mga gulo at sakit natin sa buhay, tandaan natin, mayroon siyang palaging mabuting dahilan at mabuting paroroonan. Amen? Unawain po natin, hindi naman lahat ng masakit ay masama. At hindi naman lahat ng hindi mo gusto ay hindi mo kailangan. Sometimes God's will feel bitter at first. Just like the bitter herb, the muddy water that Saint Bernadette consumed. But remember, this is the lesson. Bitterness has its sweetness in the end. Mapait ngayon, pero kalaunan, ito'y nagiging matamis. Amen? When God gives you what you don't like, trust His purpose. Wala naman pong binibigay ang Diyos sa atin na wala siyang mabuting dahilan. God has always His good purpose. Why He allows us to experience bad things in this life. Mga kapatid, baka meron po kayong pinagdadaanan na mahirap, mabigat ngayon. May sakit ka, may problema kayo sa pamilya, stress ka sa trabaho mo, may pagsubok na paulit-ulit na lang na bumabalik, may pagkawala sa buhay, namatayan ka, o baka ikaw ay nangungulila, homesick. Baka meron kang pangarap na hanggang ngayon hindi pa natutupad. At sinasabi mo, ayoko na, wala nang pag-asa, dead end na. Baka ang hamon ng Diyos sa iyo ngayon, ganito. Hindi mo man ito gusto, magtiwala ka lang. Dahil ang mga pagsubok ay pagpapala. In every burden, there is a hidden blessing. Amen? Remember, the cross was painful, but it was God's will. The tomb was dark, but it was God's will. The muddy spring was uncomfortable, but it was God's will. All of this became a source of healing, salvation, and grace. Kaya wag mo sasabihin na walang grasya dito. Please correct your belief. God's will doesn't always feel good and comfortable. But it will always lead us to the good. Di mo man nararamdaman mabuti, pero dinadala ka niyan sa mabuti. Amen? Hindi lahat ng mabuti ay masarap. Mag-ingat po kayo. At hindi lahat ng biyaya ay komportable. Hindi lahat ng plano ng Diyos ay minsan bagay sa panlasa natin. Pero tandaan niyo po ito mga kapatid, God's will is not always pleasant, but it is always perfect. Amen? At ang mga bagay na inaayawan mo ngayon, masa ka, maniwala ka, pwedeng maging himala mo bukas. Kaya mga kapatid, kung mayroong pinapainom ang Diyos sa'yo na maputik, kung may pinapakain ang Diyos sa'yo na mapait, kung may pinapagawa ang Diyos sa'yo na hindi mo gusto, huwag kang tumanggi. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag mong iisipin na hindi ito galing sa Kanya. Because like in Lourdes, the spring will appear after your obedience. Magtiwala ka sa Diyos. Kamukha ni Saint Bernadette, sumunod ka sa utos ni Maria at lilinaw ang tubig. Lilinaw ang buhay mo. Lilinaw ang kalooban ng Diyos para sa iyo. We asked for the prayer of Mary who appeared in Lourdes so that we may continue following God's will. Even if we are so unsure, even if we are hesitant, even if we are tired and afraid. Sabihin po natin, mahal na Ina Maria na nagpakita sa Lourdes, gabayan mo kami, palakasin mo kami, turuan mo kami palaging sumunod sa kagustuhan ng Diyos para kami pa ay pagpalain at pabanalin niya ngayon at magpakailanman. At muling paalaala po mga kapatid, hindi naman ibig sabihin gusto mo, yan ang tama, yan ang makakabuti sa iyo.
Dahil maaaring hindi mo gusto, mukhang hindi mabuti, pero kung yan ay kagustuhan ng Diyos, kalaunan, yan ang makakabuti sa iyo. You may not want it, but if God wants it, then choose it for your healing, for your strengthening, for your sanctification. Tandaan natin ang ginawa ni Saint Bernadette doon sa Lourdes. Pinainom siya ng maputik, maduming tubig, pinakain siya ng mapait na halaman. Pero dahil sa kanyang pagiging masunurin, nagkaroon ng himala, dun umapaw ang healing water, ang tubig na nagpapagaling doon sa Lourdes. There are 7,000 recorded medical healing there in Lourdes. Ganun po karami ang mga gumaling na. Pero paano nag-umpisa? Dahil sa katapatan, pagsunod ng isang dalaga. So your obedience brings forth a spring of blessing. Always remember that God blesses obedient hearts. Are you obedient? Ask yourself. If you are not, ask for the grace of obedience and faithfulness to God. And you will always be blessed. Amen?